Good morning guys, ngayong araw samahan nyo kami magluto ng ating delikaseya. Magluluto tayo ng tinumok. Bali nga guys, first time lang din natin na makapagluto ng tinumok. Kaya ano pang hinihintay nyo, samahan nyo kung ihanda ang mga gagamiting pampalasang sangkap ng ating delikaseya. Kaya nga kumuha na tayo dyan guys ng niyog at ng lukarin na ating gagamitin sa ating tinumok. At agad na rin nga natin guys na binunta ng ating mga nakuhang niyog at lukarin sa palawan ni Wowo. At syempre kumuha na rin tayo ng gagamitin nating tanlad na pampabango ng ating tinumok. Kumuha tayo ng ilang piraso ng katawan at ng dahon ng tanglad. At sa gilid lang nga ng bakura namin guys ay kumuha tayo ng dahon ng tanag na ibabalot natin sa ating tinumok. Bale malalapad ang dahon ng tanag dito kaya mas magandang gamitin ito sa ating tinumok guys. At pagkatapos natin guys makapanguha at mapuno ang ating basket ay umuwi na tayo at nagkain na tayo ng niyog na ating gagamitin sa ating tinumok. At syempre ayan na nga ang mga pampalasang sangkap na ating gagamitin sa ating tinumok delicacy. Kaya nga guys, hindi na natin pinatagal-tagal pa. Medyo masalimuot din kasi ang paggawa ng tinumok. Kailangan nating tadtadin ng pino saka ihalo ang mga binurong hipon para makapagluto tayo ng tinumok. Kakain talaga siya ng oras sa pagtatadtad pa lamang guys. Kayo ba guys, naranasan nyo na bang makapagluto ng ganitong tinumok? Napakasarap ng recipe ito. Napapanood ko lang ito dati sa aking mga magulang kapag nagluluto sila ng tinumok. At habang nagluluto at gumagawa nga tayo dyan ng tinumok, si Master DJ naman ay nag-ihaw ng nokos na nabili sa San Jose. At syempre pagkatapos na dadtarin ang mga lukarin ay inihalo na at iminekos-mekos na ni Mrs. ang mga pampalasang sangkap ng ating tinumok. Ayan nga at nilamas-lamas na ang mga pampalasang ricado. At syempre naglagay tayo dyan ng sili na pang anghang guys. Bali nagsugba rin kami dyan guys ng isdang tilapia na aming ibuhudol bite mamaya. At ayan na nga guys, ibinalot na namin sa dahon ng tanag ang mga tinumok sa pampalasang sangkap. Medyo masalimuot lang din ang pagbabalot nito guys. Kailangang medyo maliit-liit lang para hindi naman mahilaw kapag niluto natin siya guys. Tulong-tulong na kami dyan ng Kabongko family. Saka namin isinalansan sa kawali ang mga dahon ng tanag sa ilalim ng kawali para hindi agad masunog. At inilagay na namin ang mga pampalasang sangkap para dito namin siya isasalansan. Ayan na nga guys ang ating mga binalot na tinumok. Siguradong napakasarap niyan guys kapag naluto yan mamaya. Isa sa mga paboritong delicacy ng mga Bicolano din yan guys. Muli nga guys ay nagpapasalamat tayo sa ating mga followers na sumusuporta at nanonood ng ating mga videos at nagla-like and share. Maraming salamat po sa inyo. At yan nga guys, nilagyan na natin ng mga pampalasang sangkap para mamaya pag nilagyan natin ng gata ay talaga namang yummy yan. Syempre hindi mawawala ang siling verde. Kaya nga guys, ginata na natin ang niyog na gagamitin natin. Syempre kailangan nating palabasin ang gata talaga niyan para talagang mas malasa at mas makrema ang ating nilulutong tinumok. Bali kapag nagagata tayo guys, ang ginagamit na rin natin na pansabaw ay yung sabaw na rin mismo ng niyog para mas may namis ang lasa niya guys kapag inihalo natin sa ating tinumok. Mas gusto kasi natin yung medyo may tamis na may konting alat ang lasa. At syempre nagpaapoy na tayo ng ating kalayo di kalan at isinalang na natin ating kawali di kawat ang mga tinumok at pinaulan na natin ng gatang liputok hanggang sa kahuli-huli ang piga ng liputok. At syempre tinakpan na rin natin yan guys para lutuin na natin. At ayan na nga guys, kumukulo na ang ating tinumok. Mukhang yummy na agad ang ating tinumok guys, pero patutuyan pa natin yan at palalangis-langisin. Syempre sa pagluluto ko ng tinumok guys, naglagay din ako dyan ng food color para may tingkad ng kulay na medyo naninilaw-nilaw ang sarsa niya guys. At yan nga guys, luto na ang ating delikaseya at taki na bebe.